I went to Shanghai for 6 days and 5 nights and here's my day 1 and day 2 itinerary with breakdown of expenses. On my first day, I flew via Cebu Pacific Air to Shanghai Pudong International Airport and upon arrival ay nag-withdraw ko ng RMB sa ATM. Widely accepted naman ang mga cards and online payments sa China but I chose to withdraw cash na lang din for extra peace of mind. Nagbook na rin ako ng eSIM sa Klook para less hassle na at maka-access ako ng mga apps sa China. And since 12 AM na ang dating ko sa Shanghai, nagbook na lang ako ng car going to my hotel sa Dabant area. Didi yung name ng app na ginamit ko dito. Tulad lang din siya ng Grab sa atin na pwede din ang card payments. Then after a 50-minute ride, dumating na ako sa aking hotel, ang G Hotel Shanghai Tiantong Road. Nabuko ito sa Klook for around 4,700 pesos per night. Maganda yung location ng hotel, may train station sa baba, and malaki at malinis yung room mismo. The next day ay nag-explore ako ng Dabant and Nanjing Road area. Bumungad sa akin itong magagandang cherry blossom trees. Ilan sa mga photo spots dito ay ang Union Church, isang Gothic style na building na ginawa noong 1886 at ang Waibado Bridge na sinasabing the only surviving example of a camelback truss bridge in China. After ng ilang minutong paglalakad ay narating ko na ang Dabant area. Napakalinis dito at ang ganda ng view ng Shanghai skyline. Katabi lang nito ay ang Nanjing Road area. Ito daw ang pinakasikat na shopping street dito sa Shanghai. Magaganda at bongga ang design ng mga stores dito. May iba't ibang flavors din pala ng White Rabbit na pwedeng mabili dito. Maraming mga sikat na brands like Huawei, Popmart Flagship Store, Minisoland, Top Toy at M&M's World. Kinagabihan ay kumain ako ng Peking duck sa Yanyon Lu Restaurant. Napakasarap ng roast duck dito. Crispy yung balat and sobrang malinamnam ng laman. After dinner ay naglakad lang ako sa Nanjing Road pabalik ng Dabant area at sobrang namangha ako nung umilaw na yung mga buildings dito. Ito na yata ang pinakamagandang skyline na nakita ko so far. After nito ay bumalik lang ako sa hotel at nagpahinga na. That's it for this vlog and tuloy ko na lang ang kwento sa day 3 when I went to Shanghai Disneyland. Ito pala yung total ng nagastos ko for day 1 and day 2 sa Shanghai. Pwede nyo rin palang mapanood yung full video nito sa aking YouTube channel. Bye!